Eto, mapausaping pera at ari-arian, pamilya at personal na buhay hanggang sa mga usaping panlipunan. Hihimayin natin yan para patas. New gen of experts sa magpapaliwanag ng ating mga dapat malaman. Eto po, baka kasama natin ngayong araw, kilala siya sa kanyang Facebook page bilang si Attorney Neil, na nagbibigay ng mga libreng legal advice. Wow. Siya po ang 2023 bar passer na si Attorney Harley Neil Abayon. Attorney, good evening. Good evening po. Buti si So, attorney 2023 nagbibigay ka lang pumasa ng bar? I graduated 2013. Then Okay. I had some extracurricular. Oo, Then at I least took the nagbibigay siya bar ng libre. 2020. Oo Diba? naman. Oo, eto. Nako, attorney! Mainit-init pa itong pag-uusapan natin. Baka nga nakita mo pa eh. Ang naging viral na isang screen recording ng public school teacher habang siya ay naka-live sa kanyang social media account. Yes po. Sa video kasi mapapanood na pinagsasabihan o sinesermo na ng babae ang mga estudyante habang mataas ang kanyang emosyon. Kaya naman hindi maiwasan na makapagbitaw ng ilang mga salitang mabibigat para sa mga bata. Ayon sa Department of Education, hindi pa raw malinaw ang dahilan kung bakit galit na galit ang babae sa video. Pero naging usap-usapan ito ng netizens dahil posible daw magkaroon ng epekto sa mga bata ang mga mabibigat na sinabi ng umano'y guro. Nako, Attorney Neil, sa mga naging komento ng netizens sa naturang video, masasabi ba na posibleng paglabag sa batas ang kanyang ginawa? Ito ay masasabi nating child abuse. So, first po, I will define what is child abuse po dun sa ginawa niya. So, under RA 7610 po kasi, Section 3, letter B, any act by deed or words with intent to degrade, debase, or demean the intrinsic dignity or worth of a child. Simplihan po natin ang usapan, Attorney. Sige po. Ano pong gusto niyo sabihin? Ano pong sa Tagalog yun? Ano pong... So yung gusto ko po sabihin doon, Kuya Kim, kung napansin nyo, i-emphasize ko lang with intent to degrade, debase, or demean. May intensyon. Yes. So dapat po ma-establish na sinadya po yun ng teacher na para mapahiya yung mga bata, to Okay. degrade, to debase, or to demean their intrinsic worth or yung dignidad po nila as a child. Pero ang intention po ng teacher, gusto ko lang silang disiplinahin. Hindi ko naman sila dinidegrade. Na para sila ay Paano po mag-aral yun? mabuti, ganyan, oo. So sa ganun po kasi, that can be a valid defense. Pero kung makita po natin kasi dun sa circumstances, dun sa TikTok video po, yung teacher was live po sa TikTok, di ba? Nakitang-kita po natin eh. So from that, kung ako po tatanungin, I think we can infer from her act na meron po yung intent to degrade, debase, or demean. so- Kasi pwede naman po niya gawin privately, di ba? Pwede pong kasuhan si Hindi- teacher. I believe pwede po, possible. Pwede. Under RA Paano kung ang 7610. gusto niya, Kuya Kim, talagang para sa lahat ng... Kasi alang isa-isahin ko pa kayo, para sa buong klase to. Yes, so lahat po yun are considered as offended parties. Doon po sa nilabag niyang batas, ano pong parusa nun? So for any other act of abuse, dun po, it is prison mayor in its minimum period. Ano Or po ibig sabihin ng prison mayor in its minimum period po? Sa Tagalog po? Sige po, 6 years and 1 day up to 8 years po yung penalty nun. 6 years. Yes. Ang ano po niyan, ang multa po niyan, if ever, magkano po? Wala pong fine nakalagay eh. Penalty of prison mayor in its minimum lang. Sino po ang pwedeng kumaso sa teacher? Yung magulang po ba? Yung bata mga po ba? O estudyante. public? So for child abuse cases, the offended party themselves, which is yung students, pwede rin po yung parent or yung guardian. Attorney, paano naman kung sinasadya ng bata na magalit yung isang guro para... May batang ganyan. Oo, yung iniinis ka, makapagbitaw ng mabibigat ng salita. May batas pa bang sasakop dito? So, sa ganyan pong situation, meron na pong defense yung mga teacher. May case po niyan, 2022 case, which is yung Brinyas versus People. Sinabi po ng Supreme Court when the teacher will utter those abusive words in the heat of anger, valid defense po yun. Kasi considered po na walang intent. So parang yung crime of passion. Yes, tama po. Spur of the Bibi. moment. Diba? Yung sa sobrang galit, makukulit ang mga bata, bigla siya nakakapagbitaw, di ba? Pwede po bang kumaso kahit na sinong netizen? Hindi pwede? Sabi, ako po Yung ay naistorbo. Sa child abuse law po is nakalagay specifically offended party, the parents or guardians or any social worker. Ang po. offended party po ay bata. Paano po makakapagkaso ang 11-year-old or 12-year-old? Yun po yung papasok yung parent or Na guardian. magulang. Ngunit kung 18 po, pwede na. Yes, pwede po. Attorney, maraming salamat. Thank you very Maraming much. At salamat, first time attorney. po po sa Dapat Alam Mo. Thank you. Sana po kayo magsawa. Oo, yan. At dito sa Dapat Alam Mo, himayin natin ang maiinit na issue dahil sa batas, Dapat Patas! patas!